Kung bibili man ako ng bagong motorsiklo, doon na ako sa automatic na motorsiklong gas and go. And mga boss, naglabas na nga ng mga bagong motorsiklo si Kymco, which is si Kymco X350 na maganda pag-usapan in the next videos. Pero sa ngayon, yung tinutukoy natin is si Kymco Agility Eco 125. Maganda ba talaga to or baka hype lang? Kaya ngayon, pag-usapan na natin yan. And sa video na to mga boss, pag-uusapan natin ang specs and key features ng motorsiklong ito, yung 3 things that I like and 1 good thing to improve, and our final thoughts about this motorcycle, if magandang motorcycle ba to as an option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago ang lahat mga boss, ang SRP nga pala ni Agility Eco 125 is 82,000 pesos. And we have 3 colorways for this motorcycle. We have a cloud gray, matte brown, and dark gray metallic. Now, if ang pag-uusapan naman natin ngayon is ang kanyang specs and key features mga boss, meron tayong 125cc na air-cooled for this motorcycle with the power of 9.4 horsepower at 7,000 RPM. Camshaft niya naman is single overhead cam na naka 2 valves and the torque of 10.2 Nm at 6,000 RPM. Meron tayong 9.0 liters of fuel capacity dito, so napakaganda ng chance na malayo talaga yung mapupuntahan natin dahil sa capacity ng kaniyang gasolina. Now, we have 119 kilograms pa rin naman, and as of the moment, wala pa tayong nade-declare ng specs sa kaniyang bore stroke tsaka compression ratio. And ngayon naman mga boss, nasabi ko nga kanina na meron tayong 9 liters of fuel tank, and we also have a 53 kilometers per liter na fuel efficiency na claim ni Kymco. But again mga boss, if fuel efficiency yung pag-uusapan, always remember na nasa sayo pa rin yan as a rider paano ka magpaharurot ng motorsiklo mo. Maganda din naman kasi yung motorsiklong ito kasi naka CVT auto na, although wala tayong ABS dito nor CBS or combi brake system, wala rin tayong keyless dito, pero maganda pa rin naman kasi naka fuel injected na yung motorsiklo natin. Meron tayong USB charging socket, naka dual disc brake na tayo dito sa harap at sa likod, and mas pag-uusapan natin ang LCD digital display at saka LED headlight for this motorcycle maya maya. But for now mga boss, pag-usapan muna natin ang kaniyang seat height. Meron nga pala tayong 760mm na seat height dito for the Kymco Agility Eco 125, 120mm of ground clearance, and 1285mm of wheelbase. Meron na rin tayong 90x90x12 na gulong sa harap at 100x90x12 sa likod. So if ever, okay lang sa'yo yung 10-inch tires, which is I can say okay din naman talaga, then we're all good to go talaga dito. If ever, hindi big deal para sa'yo yon. So now, proceed na tayo. Pag-usapan na natin ang kaniyang key features, which is pinagyayabang dito ni Kymco ang kaniyang LED daytime running light. So LED na yan with the 2 front storage compartments sa ating harapan malapit sa may key shutter with the spacious footboard na kasya ang 2 gallons, and we have a dual disc brake na dito. So it means disc brake na sa harap and disc brake na rin sa likod. Maganda yan kasi compared sa ating mga nare-review na mga motorcycles, meron pa rin tayong drum brake sa mga ibang motorcycles na ipapakita natin sa inyo. Now, next naman mga boss, meron din tayong underseat compartment na kasya ang 1 full face na regular helmet. However, wala pa tayong numbers as of the moment na sa magkano yung liter capacity for our underseat compartment. And baka i-update na lang natin to on the next videos, alright? We also have a low seat height dito, which means hindi lang ito bagay sa mga lalaki kundi para din ito sa mga babae, especially sa mga babae na merong Filipino average height din. Second to the last natin mga boss, maganda din to kasi meron tayong light reflectors dito, which means dagdag awareness talaga tayo dito sa daan just in case anong mangyari natin sa daan, diba? And lastly mga boss, meron tayong libreng 30 liters na top box dito. Hindi ka na kailangan mag-budget pa ng pambili ng top box kasi pag binili mo tong motorsiklong ito, may libre ka ng top box agad-agad. And ilalagay ko na lang dyan sa screen ang full specs nito just in case gusto mo talaga malaman ang full spec sheets nito. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin agad ang kaniyang 3 things that I like and 1 good thing to improve na sa tingin kong magugustuhan nyo rin. First na natin agad dyan mga boss is that meron itong free na top box agad pag binili mo tong motorsiklong ito. We just don't know mga boss, just in case baka mayroon silang terms and conditions nito, baka meron silang first few orders sa mga pwede magkaroon ng top box or ganito ganyan. So disclaimer lang mga boss na baka just in case na pagbili nyo wala ng top box yung mga makukuha nyo. But if bibilhin mo to ngayon or as soon as possible,
motorcycle, then you can have a chance talaga na ma-avail mo din yung 30 liters na free top box. And tulad nga ng sabi ko kanina, maganda tong motorsiklong ito kasi gas and go na lang talaga yung iisipin mo. And next naman talaga na magugustuhan mo dito mga boss is that meron tayong napakalaking spacious na footboard dito sa ating motorsiklong ito kasi pwede magkasya ang 2 gallons dito nang walang kahirap-hirap just in case gagamitin mo to not just for your work but also for your day-to-day errands. Pwede mo paglagyan ng bigas, pwede mo rin mapaglagyan ng tubig dito para magkaroon ng napakalaking tulong ng motorsiklo mo. And last but not the least mga boss, front and rear disc brakes na tayo dito for this motorcycle. Alam mo naman mga boss, kahit pa walang combi brake system tong motorsiklong ito, mas panatag tayo dito compared sa drum brake sa likod. If other motorcycles yung i-consider mo. Dagdag safety na yan mga boss kasi mas masasabi ko may kapit yung disc brake over the drum brake. However, less maintenance din naman yung drum brake. So nasa sayo pa rin yan, alin yung mas gusto mo. Pero technology wise, alam natin mas advanced ang may offer ng disc brakes over the drum brakes. And siguro lang mga boss, one good thing to improve lang for this motorcycle is that meron tayong 10-inch tires sa likod ng gulong natin. So sadly mga boss, medyo maliit talaga siya tignan if makikita nyo naman. If pinantay na lang sana nila, mas okay pa siya, mas bearable pa talaga siya. However mga boss, we can't sleep on this mga boss kasi alam naman natin even si Suzuki is merong 10-inch tires pa rin na ginagamit para sa mga motorcycles nila which is si Suzuki Access at saka si Suzuki Avenis. Na maganda din naman i-compare for this motorcycle soon and i-comment nyo na lang dyan if gusto nyo rin gawan natin yan ng content. But all in all talaga mga boss, although makikita natin na may one downside tayo dito for this motorcycle, we can really say naman talaga mga boss that Kymco really is setting up the bar for the motorcycle industry to level up their game para naman mas maging happy yung mga consumers tulad natin na nagtitingin-tingin talaga sa mga bagong announce din na mga motorsiklo, hindi lang sa mga known na mga brands. And ngayon naman mga boss, nandito na tayo on our final thoughts. Whether this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So for me mga boss, I can really say mga boss, this motorcycle is like the second best motorcycle option over the Honda Click for the price to specs that it can offer to us. Kasi naman mga boss, alam naman natin that the Honda Click is kakalabas lang dito and alam naman natin in the previous years, si Honda Click talaga ang isa sa best-selling motorcycles dito sa Pilipinas and no wonder why it is the best-selling motorcycle. However mga boss, andito na nga si Kymco Agility Eco 125 na sa tingin kong lumalaban naman yung specs niya over kay Honda Click. If ever gusto nyo rin magawan niya natin ng content mga boss, comment nyo lang dyan para naman malaman ko ano yung gusto nyong magandang pag-usapan natin together with the community. Pero for me mga boss, if si Kymco Agility Eco lang yung pag-uusapan natin ngayon, this motorcycle really is one of the best motorcycle I can recommend for the price na makikita natin sa ganda ng specs na na-offer ni Kymco. So if ever napupusuan mo ito, if ever okay lang din naman sa'yo, hindi masyadong big deal sa'yo yung parang Japanese brands, diba? Alam naman natin si Kymco is a Taiwanese brand. So that simply means mga boss, if brand loyalty ang pag-usapan, medyo foreign pa rin naman tong motorsiklong ito. As long as marunong ka mag-alaga sa motor mo, marunong ka mag-check up, marunong ka mag-follow up sa mga need i-follow up, sa mga parts, sa maintenance, then this motorcycle talaga is a very recommendable motorcycle for a beginner motorcycle rider. Again mga boss ako mismo sa Suzuki ko mga boss, kailangan ko pa mag-order online ng mga need nitong mga parts para lang maayos yung issue. How much more mga boss for this kind of motorcycles? Suzuki Gixxer na yun mga boss How much more mga boss if ganitong mga motorcycles yung bibilhin natin. So I can say, hindi na masyadong bago para sa akin ang bumili ng mga parts sa online. And if ever bibili man ako ng bagong motorsiklo na hindi pasok sa Japanese brands, I can really say, hindi na masyadong ganyan kamaselan ang mga parts ng mga motorsiklo. Again mga bossing, isa to sa pinakamagandang motorsiklo, and if gusto nyo rin pag-usapan yung bago nilang labas na X350, comment nyo lang din dyan kasi maganda din yan pag-usapan kasi alam mo naman yung pricing niya napaka ganda and napaka tempting din.
And if nagustuhan na yung mga ganitong klaseng videos mga boss, ano, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. See you at the top.